Ayan. Have a blessed divine hope, everyone. Ngayon ay July 17, 2025. At ang oras ay ito na. 5:12 p.m. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Una at higit sa lahat ay wala akong sawang aking itinataas. Pinupuri, dinadakila, nilulwalhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinakadiyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa, at sa apat na direksyon na ito. From the north, east, west, south. Mabuhay, Maharlika Kingdom of God, the Lufasug Sulu Empire, the Rule Islam, the 11 countries, one sea. Mabuhay ang nagmumula sa perlas ng silanganan, ang sikatan ng araw, at mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng kaliwanagan, katotohanan, katarungan, kapayapaan, kapatawaran at pag-ibig ay sumasa atin lahat. Kumusta ang lahat ng ating mga kapatiran? At bago ang lahat, ay nais ko munang pasalamatan lahat ng ating mga kapatid na patuloy na ipinapanalangin ang ating misyon. Patuloy na sumusuporta, naniniwala at nagtitiwala. Maraming salamat sa buo ninyong suporta. Okay? So far, okay? Kanina mga kapatid, no, ay ang sabi ko one onwards ay magbibigay ako ng kapahayagan sa inyo. At napakasilan nito. Kaya bago ang lahat, maghanda kayo ng papel at saka ballpen or lapis na pansulat, ano man ang mga pansulat ninyo at kwaderno. At bibigyan ko kayo ng ilang minuto or segundo para manalangin kayo sa inyong mga sarili. Ano man ang ihahayag ngayon ay maunawaan at maiintindihan ninyo. Sapagkat masilan ito dahil may kinalaman ito sa mga lords na yan. Kaya bibigyan ko kayo ng ilang segundo. Okay? Sana, no, mga mahal kong kapatid, ay habang binibigyan ko kayo ng ilang segundo, ay i-share nyo na rin na nag-FB live na tayo. Okay? Dahil napakahalaga nito. Okay? Okay, meron lang akong hinahanap. Ayan na. Ayan na. Ayan na. So, meron lang akong mismong panunuorin. No? Okay. Meron tayong upway, no? Ang mas... Ayan na, mga mahal kong kapatid. Ito guys ha. Okay. Anyway, sana yung aking mga ibinibigay sa inyo na mga verses regarding sa mga kayamanan ay ako naman ay natutuwa dahil meron tayong mga iilan ng mga kapatid na, oy Lidimin, thank you so much doon sa mga verses dahil nung binasa daw nila talaga ay, oh my God, talagang, ngayon lang nila, no? So, ngayon lang nila naunawaan. So, malaking kapakipakinabangan itong mga ibinabahagi natin sa inyo. Nasa inyo yon, no? Kung ito ay, kayo rin mismo ay magsuri. So, ngayon, ito ngayon ay may kinalaman dito. Oh, kanina lang to. Pagkaabang-abangan ninyo ay yung regarding sa Anaconda and regarding sa dragon, because all of that is real. That is not the imagination. That is not ano lang yung parang mga cartoon character na napapalabas or napapanood natin sa palabas. No? Sabi ko naman sa inyo Deuterium pa more! Gas pa more! Okay, stop natin to. Okay. Itong mga inaano natin, bagamat sabi ko nga sa inyo, ay nakikita natin yung mga kapatid, no? Na tila baga ay parang nagiging kompetensya ang lahat. So tapusin ko lang ito dahil may kinalaman ito sa Lord na ating babanggitin. I love this.
Okay, sandali. Pagkaabangan nyo at please, paki-share na rin itong araw nito, no? Maggo lang ako, maliligo lang ako kasi kung saan nagsuot si Lidimin sa kagubatan. Ay, no? Kahit allergic ito ng lamok. Okay, ipo-forward natin. Ay, natatawa na lang ako sa inyo. Sige. Ay, naku, talaga lang naman. Nanay, tatay, gusto Okay, kong tinapay. ito may kinalaman sa Lord kasi yes, maulan na hapon sa inyong lahat. Alam natin na nagkakagulo na ngayon sa tinatawag sa mundo ng mga drug lords. Nagkakagulo na sila. Sa mundo ng mga gambling lord ay nagkakagulo na sila. Ngunit bago lahat yan, meron mo na akong ibibigay sa inyo na isang paalala. Okay. Mga mahal kong kapatid, si Lidimin ay sabi ko sa inyo, ay wala tayo sa politika, no? Marami ng kaguluhan ang nangyayari. Ngunit, ako'y nagmamasid lang, okay? Dito sa pamilyang Duterte, sa lahat ng mga DDS at sa lahat ng dito naman sa part ng mga maka-PBBM, sabihin na natin, okay. Yung iba is tawag nito ay talagang tuwang-tuwa, no, sa mga nangyayari, no? At lumalabas pati na yung mga personal na pampamilya ay ito na nagkakaungkat na. Ngunit sa lahat, no? DDS ka man or maka-PBBM ka man, mga Marcos loyalist ka man, mayroon akong paalala sa inyong lahat. Okay? So wag kayong magagalit sa akin at ito ay matatagpuan sa Kawikaan chapter 24 verse 17. Okay? Makinig kayong lahat, ha? Dahil si Lidimin, hindi ako nagkulang sa inyo. Uulitin ko. Sa lahat ng maka-DDS at sa lahat ng mga maka-PBBM, makinig kayong lahat sa akin dahil ang mga nangyayari ay hindi na nakakatulong, no? Hindi na nakakatulong sa buhay spiritual at hindi na nakakatulong sa maging sa ating mga sarili dahil hindi nyo na mamalaya na ito na ay nagdudulot ng epekto sa inyong mga kalusugan. At babasahin natin yan sa Kawikaan chapter 24 verses 17. Kawikaan chapter 24 verse 17. Makinig ang both sides. Mapinklawan ka man, madilawan ka man, mapulahan ka man, maka-green ka man, whatever color, no? Makinig kayo, lalo na sa mga DDS at dito sa PBBM. Nanotice ko lang pala, no? Noong kasagsagan ng mga DDS na talagang dumating pa yung point na nagrally ang isang religious group na talagang, wow, talagang parang naging Guinness Book of Record pa sila dahil akala nila mapapatadsik na ang ating mahal na PBBM. At mayroon pang nagsasabi na, pakialaman nyo lang ang hibla, no? Ni BP Sara ay makipagpatayan sila, mga tipong ganon, no? Wala namang, sorry hindi ko kayo, wala akong mini-mention na pangalan, magkakalaruhan tayo. Wala naman mga vlogger na katulad ngayon na lumalaban, no? Kasi talagang namayagpag noon ang mga DDS, no? Na talagang akala nila mapatalsik na nila ang ating mahal na PBBM. Mukhang si Lidimin lang. Ito mukhang si Lidimin lang ang nagngangawa. My president is still my president at hindi niyo siya kayang patatalsikin. Kumusta ang mga nagrally? Magkakaliwanagan tayo. Pero ngayon, ang daming nakikisaw-saw. Oh my God! Ang daming mga vlogger ngayon na pinupuri-puri-puri si PBBM pero nung kasagsagan ng kanyang, parang pinagtutulungan talaga siya noon at tahimik ng ating PBBM. Dumating pa ang punto na isang napakalaking grupo ng simbahan, ng sikta ng simbahan na
talaga lang naman, no? Na akala ay mapapabagsak na. Akala ay mapapababa na si PBBM. At marami dito sa akin, dito sa Jensan, na itong mga kapatid na ito ay parang dinudiyos na talaga ang mga Duterte. At talaga lang naman, no? Walang vlogger. Iilan lang ang mga vlogger na lumalabas na talagang tumatayo, no? Na talagang very proud nung maging si Lidimin, nakakatanggap ito ng panunutya ng mga DDS. Ngunit, subalit datapwat, hindi yan ang aking nais sa inyo. Dahil, magbabase pa rin tayo kung ano ang nais at kalooban ng Panginoon para sa ating lahat. Okay? Dahil nanotice ko, no? Enough is enough, no? Nakita natin ng resulta Kaya lang, medyo, naano lang ako medyo sa mga ibang vlogger ngayon, in fairness putak ng putak. Pero nung kasagsagan ni PBBM na talagang hinahatak siya pababa, iilan lang naman ang mga nagba-vlog na talagang hindi niyo mapabagsak yan. Dahil sa totoo lang, aminin niyo hindi, takot kayo sa mga DDS. Ngayon, ang dami na ng vlogger, ano? Ang dami na ng vlogger. Content pa more. Okay, eto na. Sa mga mahal na mga kapatid na mga taga-DDS at mahal na mga maka-PBBM o anong kumangkulay. Kawikaan, chapter 24, verse 17, ang nakasaad dito. Wag mong, anak, nagbablog ako, don't choke. Wag mong ikakagalak ang pagbagsak ng iyong kaaway ni ang kanyang kapahamakan. Okay? Kapag ginawa mo yun, magagalit sa'yo si Yahweh at sila'y hindi na niya paparusahan. Maliwanag. This is not my own understanding. This is the biblical. Meron pang mga grupo ng mga sikta ng mga simbahan na sinabayan yon. Alam nyo kung bakit? Dahil akala ninyo makikinabang kayo. Sino ba yung simbahan na yon na napakalaking grupo nyo na talagang parang Guinness Book of Record pa yon, no? Nasa halip na mamagitan sa mga kaguluhan, para bang tila baga na, para bang one-sided. Ngayon napansin ko maraming mga vloggers ngayon, content pa more. Huwag kayo magagalit sa akin, no? Unlike nung kasagsagan ng ating mahal na PBBM na talagang hinahatak talaga siya pababa na kung ano ng mga issue. No? Anong sabi ni Lidimin? Hindi ninyo mapapaalis. My president is still PBBM. At matatapos niya ang kanyang termino. Ang mahal na manong PBBM. Meron din akong mensahe sa inyo. But before that, uulitin ko, mga taga-DDS at mga kung ano man makakulay dyan, makinig kayo. Uulitin ko. Kawikaan, chapter 24, verse 17. Huwag mong ikakagalak ang pagbagsak ng iyong kaaway ni ang kanyang kapahamakan. Okay? Ang masama, kapag ginawa mo yon, magagalit sa'yo si Yahweh at sila hindi na niya paparusahan. Ngayon, sabihin niyo ako, mali ba ang aking ibinahagi sa inyo? Nanotice ko kasi, Nanotice ko lang. Pinagpipiestahan, ang iba nagiging katuwaan na lang sa social media. Ang mga bagay-bagay. Kaya nga sabi ko nung nakaraan, di ba? Nanawagan ako sa, I don't know kung sakop ito ng MTRCB, regarding dito sa mga nagko-content, sasabihin content lang, na pati mga bata ay tinuturuan, sinasama sa pagko-content ng wala namang kasense. Na para ba ang paggawa ng hindi maganda sa kapwa ay parang nakaka-enjoy, calling all our MTRCB. I don't know kung mayroon pa tayong MTRCB and I don't know kung anong departamento ang sakop na bantayan itong social media kasi nagagamit ng ilang mga kabataan. Calling sa ating mahal na pamahalaan. Okay, dito tayo ngayon. Okay, sana hindi kayo magagalit sa akin sa aking inihayag ngayon. Dahil ito po,
nanindig ang balahibo ko, syukara hira sa iya, hasyut tayo hira lahayra wontay. Ito nagagalit ang espiritu na meron akong ihayag din sa ating mahal na presidente. Okay? Maliwanag yan ha. Wala akong kinikilingan sa inyo. Ano man ang kulay mo, mapinklawan ka man, dilawan ka man, pulahan ka man, madidies ka man, whatsoever. Kasi ang nangyayari, parang pinagpipiestahan na. Parang tuwang-tuwa pa tayo kung ano nangyari sa... Enough na ang i-reveal ng Diyos. No? Ang mga bagay-bagay. No? Napansin ko lang kasi parang nagiging katuwaan, mga below the belt na. Yung nananawagan ako sa ating mga kapatid na mga vloggers. Hayaan nyo na yung tungkol sa pampamilya nila. Okay? Maari tayong magsiwalat, may kinalaman sa ating pamayanan, pero yung tungkol na sa mga personal na bagay, hayaan na natin sila. No? Kasi, masakit man, no? Masakit man. May mga pamilya, may mga anak pa rin, na ano man ang ginagawa ng kanilang mga magulang ay, alam nyo yon yung parang, hindi naman yata kasalanan ng anak. Na hindi naman yata enough para pagbayaran ng anak. Okay? Hayaan na natin sila. Yung mga below the belt na about sa mga girlfriend, yung mga kabit-kabit ni Digong, hayaan na natin sila. No? Kasi the more na pinag-usapan, the more na parang, ano bang iambag nito sa ating buhay? No? Ano bang impact nito sa ating mga buhay? Pero, i-remind ko lang ha, alalahanin nyo, ang tao ay nagkakasala sa isip pa lang, sa salita, lalo na sa gawa. Okay? Lalo na sa gawa. Kaya please, no, sa ating mga kapatid na mga vloggers, okay lang yan na mag-vlog kayo sa isisiwalat natin yung mga katotohanan, pero about sa pang-family, ano nyo na lang sa kanila yan, ibigay nyo na lang yan sa kanila. No? Kasi may mga anak din yan, whatsoever, no? Ang pagkakawala, at saka lahat ng mga nangyayari sa mundong ito ay may mga dahilan, no? The negative, the positive, mayroon tong dahilan sa atin, lahat, no? Kaya nga sabi ko, itong nangyari kay Digong, whatever it is, negative turns to positive, maging aral ito sa ating lahat na kahit sino ka pa dito sa mundo, mayaman ka man, makapangyarihan ka man, ano man ang kapangyarihan ng mayroon ka. Lahat ng yan ay may hangganan. Sana po mga mahal kong kapatid, okay? So, kanina sabi ko about we have the drug lords, we have the gambling lord. Sa mundo ng mga drug lord, ayan na, mga triad, nagkakagulo-gulo na. Sa mundo, no? Sa mundo na mga gambling lord, ayan na, nagsisiwalat na. Do you believe that drug lord, the gambling lord, ay mayroon silang iisang Panginoon. Take note, meron silang isang Panginoon na kinatatakutan. Gracious. At itong mga ito, do you believe, no? Ito na. Medyo masilan to. Pagkaabangan nyo to. Dahil ito, dito sa gambling lord na ito, sa mga gambling na yan, at tungkol sa mga drug lord, malapit nang maisisiwalat ang nasa likod nito. Do you believe that simbahan ang nasa likod nito? Sinasabi ko sa inyo. Isang simbahan. Ano kayang simbahan ito? Kung ang mga Marcos ay nag-aaway-away. Naalala niyo ba yung sinabi ko? Kung ang mga Marcos ay nagkakagulo-gulo. Magkakagulo-gulo at nangyari yan. Ang mga Duterte nagkakagulo-gulo. Mali ba si Lidimin? Pwes, sa lahat ng mga nanglait sa akin, sa lahat ng talagang dinadown ako, anong sinasabi ko sa inyo? Yes, this is me. I, Lidimin Canoto, I am Illuminati. I am a 666. Lahat na itawag nyo sa akin. But always remember, kung ang Marcos naglaban-laban, ang mga Duterte naglaban-laban, ngayon nililinis ang mga Duterte. Ito, abangan ninyo kay mahal na mga kapatid na PBBM about sa mga Marcoses. Meron tayong babala sa ating mahal na kapatid, no?
ano ang sinabi? Sana may iintindihan nito. Kung may pagkukulang, punan. Kung may mali, itutuwid. Kung baga sa ating mahal na PBBM, alam naman natin na pagdating ng Marcos ay medyo walang kamatayang intriga ito just because of mga kayamanan, just because of the gold bar. But I, Lidimin Canoto declared, mahal na PBBM, no? Mahal na PBBM, it's your turn. Parating na sa basketball court, binigyan ka ng free throw. Binigyan ka ng free throw para i-shoot mo yan, para maipanalo mo yan. What I mean is, anuman, take note, kung mayroon mang pagkakamali, ating itong itutuwid. Kung mayroon mang pagkukulang, ating tungpunan. Sana yung mensahe ko ay na-absorb nyo at naiintindihan ninyo kung ano ibig kong sabihin. Pero before nyan, no, ulitin ko, ang mga drug lord na yan, ang mga gambling lord na yan, do you believe sa idideklara ni Lidimin ngayon na mayroong isang simbahan na nasa likod niyan? Ha? Ulitin ko, lahat yan na mga gambling lord. Pero, gambling lord, the drug lord, ang nasa likod nila ay itong mga isang simbahan. And take note, maging sila ay hindi nila ito alam. Ha? At do you remember ang sinasabi ko? Yes, Lidimin Canoto is Illuminati. Kasi pag makarinig ka ng Illuminati, very, very bad. No? But I, Lidimin Canoto declared, anong sinabi ko? Illuminati versus Illuminati. Ha? Babasahin natin dito sa tungkol sa matuwid at ang masama. Kawikaan, chapter 29, kasi yung tao masyadong judgmental, no? Basahin natin ha. Dapat nagti-take down kayo. Hawak na mga kabal si Marcos Jr., kapatid na Jennifer Kadungog. Magandang pag-uusapan yan. Okay, sa Kawikaan, chapter 29, verse 1, at lalo na dito sa verse 12, dahil para ito kay mahal na PBBM. Okay, sa verse 1, sinasabi dito, ang taong ayaw magbago ay hindi maliligtas. No? Ang hindi makinig ng payo ay mapapahamak. Take note. Ang hindi nakikinig ng payo ay mapapahamak. Si Lidimin ba pag nagpapaalala sa inyo ba, it is my interest? Kapag kinabangan ko ba ito? Kapag kinabangan nyo ito na mga nakikinig sa akin, always remember, si Lidimin, noong April, ito lang, 2025, yun yung nag-vlog ako na The Big Bombastic Release. Ang akala ng mga utak nitong mga ibang mga nagpo-foundation is release for money. Because you are always looking for money, no? Ng kayamanan, nakapirahan, kayamanan na makamundo. Pero ang ibig kong sabihin, that is release for the truth. Pagka dyan, pak! Pumutok yung issue na yon, doon nag-umpisa itong away-away nila. Ha? Sa lahat ng aking mga followers, alam nyo yan. Okay. Napakaliwanag. Ipadayon ako ha, ituloy ko ha. Okay. Sa verse 3, ang sinabi dito, ang magpapahalaga sa karunungan ay magbibigay galak. Yan, sa magulang. Ngunit ang nakikisama sa patutot ay nagwawaldas ng kayamanan. Maliwanag mga mahal kong kapatid. Okay, number 4. Ang kaharian ay matatag, no? Kung ang hari ay makatarungan. Okay. Ito pa. Ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi siya'y gahaman. Maliwanag. Tingnan ninyo kung anong nangyari sa ating mahal na kapatid na dating Pangulong Duterte. Sa oras na magsulong ang impeachment, natural magkalkalan yan ng tungkol sa mga bank accounts. Sana si General, hindi ko muna siya mimensionin, ay Lidimin Canoto declared,
hindi ako galit sa Duterte. Inihayag lang natin katotohanan. Kasi, ano ko rin napagtanto ko rin na ginamit din ang mga Duterte. Because, Lidimin Canoto is, hindi sana ganito ang life. Si Lidimin Canoto ay, dating, alam nyo na, no? Kaya ako nagpapasalamat ako sa mga tumutulong sa atin. Hindi ko sana dapat banggitin ito dahil ang pagtulong sa kapwa ay hindi dapat binabanggit eh. Kasi yung magtulong tayo, may tinatawag tayong integridad. May nakakita man o wala, gumagawa ka ng tama. Masakit ang ginawa sa akin. Lalo na si Sara Duterte, napakasakit. Napakasakit ang ginawa nila sa akin. Sobrang sakit. At once po na mabuksan ang impeachment at regarding dyan sa kapirahan, doon yung malalaman that Lidimin talaga ay hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Okay? Okay, ipapatuloy ko muna ito. Okay. Number 5. Ang kunwaring pumupuri sa kanyang kapwa ay naguuman ng bitag ng sa sarili ay inihahanda. Tingnan mo itong mga Duterte na yan. Ang dami no, ngayon man daming bumaliktad. No? Okay. Ngunit ang matuwid ay panatag, may awit ng kagalakan. Kinikilala ng matuwid ang karapatan ng mahihirap. Okay? Ngunit ito'y baliwala sa mga taong swapang. Ha? I remember, no? Madam Sara, your bagman, yung bag lady mo, katulad ng sinasabi ko, no? Ang alam ko is she is still alive. At maaring sa impeachment na yan, naku, kaabang-abang to. No? Kaya sabi ko sa inyo si Lidimin, marami sana akong natulungan, no? At that time is yun yung moment na alam niyo na gusto kong mag-aral ulit, no? Kasi sabi ko sa sarili ko, pag ako pag matupad yung pangarap ko is marami akong taong matulungan, lalo na yung mga inaapi pagdating ng karapatan. Pero sad to say, pero ganun pa man, nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon. Okay? Ayaw ko ng pag-usapan yan kasi naiiyak lang ako. Okay. Ay, maliwanag, ano? Ang masama ay nahuhuli sa sariling kasalanan. Take note, ha? Ngunit ang matuwid ay panatag, may awit ng kagalakan. Number 7, kinikilala ng matuwid ang karapatan ng mahirap, ngunit ito'y baliwala sa mga taong swapang. Number 8, makinig. Ang buong bayan ay ginugulo ng palalo, ngunit ang galit ay pinapawi ng taong matino. Ha? Ulitin ko, ha? Ang buong bayan ay ginugulo ng palalo, no? Sino itong mga palalo? Paano nagkakagulo-gulo yung ating bayan ngayon? Dahil nagkakagulo-gulo kayo dyan sa mga kapirahan. Okay. Ngunit ang galit ay pinapawi ng taong matino. Kapag inihabla ng may unawa ang isang taong mangmang, okay, ito'y hahalakhak lang at nilikha ng kaguluhan. Hari Roque, no? Mas bilib pa ako kay Dilima kahit papaano no? Kay Senator Dilima, no? Dahil never yan but anyway, ay nako, okay? Number 10. Ang mamamatay tao, ito na, ay namumuhi sa taong tapat. Okay? Ngunit ang matuwid sa kanila ay nag-iingat. Kung magalit ang mangmang ay walang pakundangan. Is that enough that you are a title degree? Magalit ka para ka ng animal pakilidimin. But it doesn't mean that I am a mangmang. Maybe mangmang sa ibang bagay, but in other matter is hindi naman siguro, no? Okay, ngunit ang matalino'y nagpipigil na, ang galit niya'y mahalata. Just like our beloved Manong PBBM, no? Kapag nakinig ang hari sa kasinungalingan. Okay, ito yung sinasabi ko para sa ating mahal na PBBM. Okay,
listen. Dahil kaganina, no? Ay mayroon tayong pinapaalala actually para ito sa mahal nating kapatid na PBBM. Number 12, kapag nakinig ang hari sa kasinungalingan, lahat ng lingkod niya'y mabubuyo sa kasamaan. Na, tingnan mo yung, no? Sino ba yung mga nagbubuyo? Actually, kay Duterte, no? Sa dati nating Pangulo. Kaya itong mga DDS, baka kala ninyo, ha? Wala kayong pananagutan sa nangyari kay mahal na Presidente Duterte kasi isa rin sa kay naman nagguyo-guyo, no? Okay? Number 13, magkapariho sa iisang bagay ang mahirap at namimili. Mamimili? Sorry, malabo ng mata ko. Number 13, magkapariho sa isang bagay ang mahirap at maniniil. I'm so sorry, maniniil. What do you mean by maniniil? Napakalalim naman ng Tagalog dito. Si Yahweh ang may bigay ng kanilang paningin. Okay? Number 14, kapag ang pagtingin ng hari ay pantay-pantay. Okay, makinig. Ha? Makinig kayo. Kapag ang tingin ng hari ay pantay-pantay, no? Magiging matatag magpakailanman ang kanyang kaharian. Kaya mahal na Pangulong PBBM, antayin mo at meron akong sasabihin sa iyo tungkol sa pag-invite sa iyo ng US. Ha? Kakasabi lang ha, ang nakikinig ng payo. Disiplina at pangaral, batid ay karunungan, ngunit ito na sa mga batang swail, sa magulang ay kahihiyan. Okay? Kapag masama ang namamahala, maglipa na ang karahasan. Okay? Ngunit masasaksihan ng matuwid ang kanilang kapahamakan. Ano itong mga bagay na ito? No? Yung war on drugs is, no? Kayo na bahala maghusga diyan, no? Ito binasa na natin. Okay? Ang bansang walang patnubay ng Diyos ay puno ng kaguluhan, ngunit mapalad ang taong sumusunod sa kautusan. Ang utusan ay di matututo kung ito lang ay pagsasabihan pagkat di niya susundin kahit ito ay nauunawaan. Mabuti nang di hamak, no? Ang hangal kaysa taong sinasabay hindi pinag-iisipan, no? Kapag ang utusan ay iyong pinalayaw, siya na ang mag-uutos pagdating ng araw. Okay, dito tayo ngayon, no? Alam natin, no? Itong portion na ito yung simula. Dati tayong mahalikan, pero dahil sa isa niyang tauhan, no? Na actually inappoint lang siya as a gobernador, pero nalasing sa kapangyarihan, kaya ganun ang nangyari. So bagay ito sa kanya. Okay? Kaya pagpatuloy ko. Ang taong magagalitin ay laging napapasok sa gulo. Napanood ko yung interview kay Sir Panelo, no? Kung ano yung comment niya doon kay Harry Roque. No, which is totoo rin naman. Okay? Ang magbabagsak sa tao ay ang kanyang kapalaluhan. Ngunit ang magpakumbaba ay nagtatamo ng karangalan. Ito na, makinig sa lahat ng mga nasa ating mahal na pamahalaan. Ang makipagsabwatan sa magnanakaw ay mahirap na kalagayan. Kapag nagsabi ng totoo, ipinapabilanggo ng hukuman. Ngunit paparusahan ng Diyos kapag ang sinabay kasinungalingan. So what do you think sa mga nangyayari sa atin ngayon? Ano kaya sa palagay ninyo? 4 na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa ay kumikilos na. Itong nangyari kay Duterte, dati nating mahal na Pangulo, sana magiging salamin natin siya. Okay, sana magiging salamin natin siya kasi puro lang din kasing negative halos, no? Yung mga dating mga DDS ngayon magsalita na kasi ganito, ganyan. So,
Do you think na wala kayong pananagutan na kayo ay masasabi nyo pa rin na nabudo lang kayo? O may mga sariling interest dyan, no? Ay, pag-sure kayo dyan. Ay, nako. Ulitin ko. The gambling lord and the drug lord. Simbahan ang nasa likod nila. Ano kayong simbahan ito? Abangan nyo to. Hindi nyo maitatago kailanman ang katotohanan sapagkat ang Diyos na ang maghahayag sa ating lahat. Hindi ko in-exempte ng sarili ko, ha? Pag-sure kayo dyan. Baka sabihin nyo yun naman, nagbida-bida si Lidimin. Tandaan yung sinasabi ko. Simbahan pa rin ang nasa likod. Ano kayang simbahan ito? Naku, talagang maganda to. Sasabihin nyo naman, ano na naman kayo ito si Lidimin? No? Huwag kayong mag-alala at lalabas ang katotohanan. Marami ang lumalapit sa hari upang humingi ng tulong, ngunit kay Yahweh lamang makakamtan ang katarungan. Kaya para doon sa mga pakiramdam, may inanuhan, pinagkaitan ng karapatan. No? Katulad ba nung itong mga pangyayari ngayon, do you think na hindi kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa ating lahat? Okay? Okay. Ang masama ay kinasusuklaman ng mga matuwid. Ang masasama na may sa matuwid nagagalit. So, maliwanag. Sana na-absorb nyo yan. Okay? Sana na-absorb nyo yan, mga mahal kong kapatid. Okay? Itong mga pangyayari natin ngayon, no? Kaya nga sabi ko sana ay gagawa sana ako ng chart. Ipapaliwanag ko sana kung how come na ang drug lord, ang gambling lord, ay may kinalaman ang simbahan. May kinalaman ang isang simbahan. Take note, may kinalaman ang isang simbahan. Nako! Ayon kay Jennifer Kadungog, ang pagbabalik muli ng Agila sa ating bansa ay siya namang kakalugmok ng mga salbahing dilawan at Kabal at Damasco. Promise. Abangan natin yan, mga mahal na kapatid. No? Nawa sa kuko ng Agila, lahat tayo ay makalaya. Mahal na kapatid, at naalala ko yung tungkol sa affair. Actually, kung tungkol sa bagay na yan, no? Ito abangan nyo to. May nasilip si Lidimin. Kaya ako, may iba't pala itong usapan. Alam nyo yung regarding doon sa election ko, no? O ayan na nakita nyo ba yung video ni Atty. Respicio? Iyan, pinaubaya ko na yan sa kanya. Sabi ko sa inyo, kumikilos ang kapangyarihan ng Panginoon. Pinagpilitan nyo kasi. So, sa pamamagitan nun, kasi may napanood ako ng video sa kanya na may nasilip na gito. Kaya sabi ko, dahil talaga sa pera, speaking of pera, ito na. Okay, basahin natin sa Kawikaan, chapter 15, verse 27. Okay? Ay, basta pera talaga, no? Nakalagay dito sa 15, okay? Nakalagay sa 15, nakalagay dito, okay? Just wait for a while. Minimize your voice, boys, kasi nag-FB live ako here. Okay, pwede pa kisaksak ng ilaw, mahal. Dito sa Kawikaan chapter 15, verse 27 at nakasaad dito. Kasi ang aking mga mata, okay? May nagtanong sa akin, ma'am, ano ba talaga yung nasa noo mo, ma'am? So, kung anong nakita niyo, yun na yun. Okay, nakalagay dito sa 27. Hal, where are you? Makisuyo, pakisaksak ng ilaw. Sorry. Okay. Nakasa dito sa chapter 27. Makisuyo. Sino bang ano dyan? Kasi medyo malabo ang aking here. No? Ang nakasa dito, kasi just because of money, ang gahaman sa salapi ay nauuwi sa kaguluhan. Ano ang pinagkakaguluhan ng mga drug lord? Do you think sa mga drug lord, yan lang yung mga droga-droga, pera pa rin? Ano ang pinagkaugatan ng tungkol sa mga gambling lord? Pera pa rin dahil sa mga kompetensya ng kalang mga negosyo. So, kita ang pinag-usapan, so money pa rin. Okay?
Ngunit ang tumatanggi sa suhol ay mabubuhay ng matagal. Tinitimbang ng matuwid kung ano ang sasabihin. Ngunit di na iniisip ng masama ang kanyang sasalitain. Okay? So mga mahal kong kapatid, money, money, money. And if we're talking about the money, ito na. Kumusta ang XLM and the XRP? Okay. Ibang episode na naman to, but before tayo pupunta dyan, ipagpatuloy natin sa Kawikaan chapter 16 verse 18. Okay? Basta perang pinag-usapan, talaga magkakagulo kayo. Nakalagay dito, ang kapalalo ay humahantong sa pagkawasak. Okay? And then, at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. Okay, number 19. Higit na mabuti ang mapagkumbaba kahit na mahirap. Kaysa makihati sa yaman ng mapagmataas. Oh. Do you think sino kaya ito? Sino kaya ang pinapatungkulan dito, okay? Ang sumusunod sa payo ay mananagana at mapalad ang taong kay Yahweh ay nagtitiwala. Ang matalinong tao ay nakikilala sa kanyang pangunawa. Ang matamis niyang pangungusap ay panghihikayat sa iba. Ang katarungan ay bukal ng buhay para sa matalino, ngunit mahirap maturuan ang mangmang ng tao. Okay? Alam nyo mga mahal kong kapatid, no? Pera ang mga nagiging sanhi ng mga kaguluhan. Okay? Uulitin ko. Ang mga drug lord na yan, ang mga gambling lord na yan, malala ko yung interview kay Sir Atong Ang doon sa interview sa kanya na sa organization, I'm so sorry, sandali. Mayroong naglabas ng video, iuulitin ko, ikukuri ko, na according doon ay yung nangyari sa mga sabongeros, no, ay pinagbubutuhan ko no ito, no, na alam nyo na sa pagkakataon na ito, itong lahat ng mga drug lord ay may mga organization din yan. Okay? Ang mga gambling lord ay may mga organization din yan. Didimin, paano mo nalaman? Okay? Sinabi ko naman sa inyo no? Nagpasalamat na lang ako sa Panginoon dahil hindi niya ako pinabayaan. Kaya itong mga pera natin is fiat money. Okay, mapunta tayo dito ha. Kaya mga gambling lord na yan. Ano ang koneksyon ng gambling lord, ng drug lord dito sa sinasabi kong simbahan? At sino ito? At sino itong sinasabi na Lord nila? Pinaka-Lord nila yan. The drug lord and the gambling lord ay, kumbaga, iisa lang ang amo nila pero parang iba-iba lang ang mga function but still, isa pa rin ang amo nila. At yung amo nila, may kinalaman yan tungkol sa anaconda at may kinalaman yan tungkol sa dragon. Okay? And that matter, no? Nakausap ko yung isang kapatid na spiritual. Tama siya. Nasa pamamagitan ng mga yan, makikilala. Kilalanin talaga ng Lord ng mga yan. Ang itinakda ay itinakda. No? Ulitin ko. Ang itinakda ay itinakda. Ang tao kahit anong pagpaplano, ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan ang nagtatakda sa lahat ng bagay, siya rin ang mapagyari sa lahat ng bagay. Dahil itong mga drug lord na ito, yung mga gambling lord na ito, yung mga kidnappers, yung mga kung ano-ano mga krimen, simbahan ang nasa likod nila. Ha?
Ano ba sa pagkaunawaan niyo ang simbahan? Ha? Baka sabihin niyo, sinisira kong simbahan. Na? Ngayon ay July 17, 2025 at 7:17. Happy birthday kay Kuya Emmanuel ko. Today is birthday ng Kuya Emmanuel. At sa araw na ito, hindi ko sukat akalain na ipapahayag ang tungkol kung sino ang mga nasa likod ng lahat ng ito. Kahit itong mga politika na ito, no? Ayan pa rin ang amo nila. Ngunit subalit datapwat, ang itinakda ay itinakda. Kilala kung sino ang itinakda. Kaya handa na ba kayong lahat? Handa na ba kayo lahat? Para kayo'y humarap. Lahat ay paluluhurin. Kahit sino ka pa, lahat ay paluluhurin. Dahil sa mga angkin na mga kagalingan ninyo, binigyan kayo ng pagkakataon humawak ng kapangyarihan, ngunit ang tao ay sobrang kapalaluan. Ang iba ay walang kakuntintuhan dahil sa kunting karunungan, lahat ay nagmamataas. Marami ang gumaganap ng espiritual. Mga espiritual na ginagamit nila ito para sa kanilang sariling kapakanan at ang nais, kayo ang purihin. Sa halip, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Para sa ating mahal na kapatid na manong PBBM, kapag hindi ka mag-iingat sa pagkikipag-usap mo sa United States of America, sinisigurado ko sa iyo, sinisigurado ni Lidimin Canoto, binigyan ka, kumbaga sa basketball ay free throw. Ano ang sabi ng isang batang Lidimin? Lahat, kung may pagkukulang ay punan at ang pagkakamali ay kailangan ituwid. Para sa mahal na PBBM na yan, kapag hindi ka mag-iingat sa lahat ng paalala ng isang batang mangmang sa paningin ninyo, ano ang sinasabi niya? Marcos versus Marcos. Ang mga Duterte ay bumabagsak na ngayon. Kapag hindi mo aayusin ang mga bagay na dapat ayusin. Kapag sarili mo lang karunungan ang iyong ipapairal, ipagpatawad mo, baka nasa huli na naman ang pagsisisi. Ang Amerika ay parte yan ng implementasyon. Ngunit subalit datapwat, isa ka ring naghari-harian. Kaya kayong mga tao, nawa sa kuko ng agila, lahat kayo ay makalaya. Binigyan kayo ng pagkakataon. Pero dahil sa inyong mga karunungan, tingnan ninyo ang nangyayari ngayon sa US. Hindi pa ba sapat ang lahat ng inihandog na paalala? 4 na elemento ng digdig, elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa. Pero dahil sa inyong mga karunungan pansanlibutan, wala na kayong kababaan ng loob. Akala nyo lahat ng bagay ay magagawa ninyo sa mundong ibabaw na ito. Ang dragon at ang anaconda. Ang mga tao ay napakabagsik dahil sa konting karunungan pansanlibutan. Marami ang nagmamagaling sa inyo. Marami ang nagmamagaling dahil sa pinagkaloob sa inyo ng konting kapangyarihan at karunungan. Lahat nagmamagaling. Kapag hindi ninyo pag-ingatan ang sinasabi ng Deuterium, yan ay kapapahamak ninyo. Dahil sa mga kayamanang pansanlibutan, lahat kayo ay nagkakagulo.
Lahat kayo nagkakagulo. Hindi na kayo nakikinig sa isang paalala ng basura sa paningin ninyo. Na ang basura na yan ay napakalaki ang pakinabang ninyo dyan. Huwag mag-alala ang mga tunay na may tatak dahil makikilala kayo ng dragon at ng ahas na yan. Ang mundo ng mga tao ay walang kabusugan. Binigyan kayo ng pagkakataon. Isang napakalaking pagkakataon. Pero dahil sa inyong mga karunungan pansanlibutan, wala na kayong iniisip kundi ang inyong mga sarili. Sa lahat na nanghamak kay Lidimin, patuloy lang kayo. Patuloy lang kayo. Dahil sa ayaw at sa gusto nyo, ang mukha ng bata na yan, makikita at makikita at makikita at makikita nyo. Mag-ingat ang lahat at mag-ingat din si Lidimin sa inyo. Mag-ingat si Lidimin sa inyo. Dahil ang pag-iingat ni Lidimin sa inyo ay siya rin ng inyong mga kapahamakan. Ha? Ay. Hanggang saan ang pagiging sakim ng kapangyarihan at kayamanan? Pero kung gusto niyo magpatuloy kayo. Sa lahat ng mga drug lords, sa lahat ng mga gambling lord. Ha? Ang lahat ng pinagkatiwala sa inyo ay babalik yan sa inyong amo. Wala na kayong magawa. Para sa nagmamagaling dyan sa isang senado, kung ano man ang lumabas sa iyong bibig, yun ang magaganap. Ikaw mismo ang sisira sa sarili mo. Mahal na kapatid na PBBM, kumusta ang ating gas? Uulitin ko, ano man ang mga pagkakamali ay dapat ituwid at ang pagkukulang ay dapat tunan. Kapag nagkamali ka dyan sa gas na yan, I, Lidimin Canuto declared, kapag sino man ang nakikipagsabuatan sa inyo ulit, hindi galit si Lidimin sa US. Ngunit kahit kailan, hindi maaaring magiging sunod-sununan ang isang leon. Ang bansang ito ay punong-puno ng kababalaghan. Ang bansang ito ay mas maraming demonyo dahil sa salapi. Sabi ko sa isang kapatid, kung ano ang hilig, yun ang ibigay. Magpakasawa kayo sa kayamanan. Ay, pinagkakaguluhan ninyo ang natural gas. Pinagkakaguluhan ninyo ang deuterium. Pero kahit kailan, hindi ninyo pinagkakaguluhan hanapin ang buong katotohanan na siyang magpapalaya sa inyong lahat. Kaya,
ang kapalaluan ng tao. Ang kayamanan na yan din ang magbabagsak sa inyo. Apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa. Lahat ng nanglilibak, naninira, magngangalit ang inyong mga ngipin. Maramdaman nyo ang kaparusahan. Mag-ingat kayo sa batang yan. Dahil daig pa ang may satellite yan. Kahit hindi kayo nakikita ng harap-harapan yan. System is real. May na-monitor tungkol sa gaas. Uulitin ko, kapag nagkamali kayo dyan sa pinag-iinteresan ninyong natural gas, ang gas na yan ay magiging gasgas ng mga buhay ninyo. Kawawa ang mga inusinting tao. Kahit sino pa ang pinakamagaling na agham, wala kayong magagawa hanggat hindi nyo hanapin ang buong katotohanan. Katotohanan na siyang magpapalaya sa inyong lahat. Kaya sa lahat ng mga drug lords, sa lahat ng mga gambling lord, at saka sa simbahan na yan, ang lahat ay paluluhurin. Maging si Lidimin ay luluhod yan. Tama ka, Jennifer Kadungog. Kahit kailan, hindi magwawagi ang kasamaan. Ang mga Duterte nga naman. Kawawang batang Lidimin, pinagkaitan ni Sara Duterte. Saan na kaya ang video kung saan nandoon sa boarding court? Lahat ng bagay ay may hangganan, lalo na ang kasamaan. Kawawang bata, ang batang pulubi, pinagkaitan. Ay, at sa lahat ng mga naghari-harian, sa lahat ng mga nagreyna-reynahan, ihanda ninyo lahat ang inyong mga sarili. Paalala lang ni Lidimin. Si Lidimin Canoto mismo ang magbibigay ng korona sa inyong lahat. Lahat ng gumawa ng mabuti, gagantimpalaan. Lahat ng gumawa ng masama, may reward. Ngunit, subalit datapwat, yan ay reward ng kabayaran ng lahat ng inyong kabaluktutan. Kaya mga mahal kong kapatid, hanapin ninyo ang buong katotohanan na siyang magpapalaya sa inyong lahat. Ibinigay na, pinapaalala na sa inyo tungkol sa iba't ibang uri ng kayamanan sa mundong ibabaw na ito. Hindi lahat ng kayamanan sa mundong ibabaw na ito ay nakakabuti sa inyo. At lagi niyong tandaan, hindi ang inyong kagustuhan ang masusunod. Kung ano ang nakasulat ay nakasulat. Walang sino man ang magbago sa nakasulat. Hindi maaaring sarili niyong mga pagnanasa ang masusunod. Dahil ang batas pa rin ng Diyos ng kataas-taasan ang masusunod. At hindi dahil sa inyong mga sariling kagustuhan. Uulitin ko. Hindi sa inyong mga sariling kagustuhan. Batas ng kataas-taasan ang masusunod. Hindi sa inyong mga sariling kagustuhan.
Marami pa rin sa inyo ang gumagamit ng salita ng Diyos. Ginagamit ang pangalan ng Diyos, ngunit subalit tatapat sa inyong mga sariling interes lamang. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Mapalad ang mga taong mapagkumbaba. Para kay kapatid na Fox Adults, purihin at itinataas ko ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Maraming salamat po sa pag-iingat at paggabay sa mga tunay na TRF Aita. Yan, mga mahal nating mga kapatid na mga taga-Aita. Mabuhay ang lahat ng mga tribo. Huwag kayong mag-alala. Anong sinabi ni Lidimin? Kung ano ang kanilang hilig, ibigay. Kung ano ang kanilang gusto, ibigay. Jennifer Kadungog, your choice, your life. Yan ang dapat kay Duterte. Your choice, your life. At hindi lang sa kanya, maging sa atin. Ha? Abangan ninyo ang sasabihin ni Lidimin. Dahil pangangalanan ni Lidimin yan ang simbahan na yan. Ha? Abangan nyo yan. At lahat ng mga bagay na yan, ang politika, ang religion, ang mga gambling lord, mga kidnappers, ang mga drug lord, abangan nyo yan kapag lumitaw na ang itinakda. Lahat kayo ay luluhod sa nag-iisang Alpha Power Omega. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Paalala ko lang, ang sino man ang may hawak ng corona na pinagkakaguluhan ng buong mundo upang hanapin na yan, corona na pisikal. Kapag hindi mo iingatan yan, ikapapahamak ng iyong buong angkan. Marami ang mga kapatid na sa halip na grasya, nadidisgrasya dahil sa mga bagay na hindi kayo nakikinig. Mag-ingat kayo kay Lidimin at mag-ingat din si Lidimin sa inyo. Illuminati versus Illuminati. Ulitin ko, para sa mahal na PBBM, kapag hindi ka mag-iingat sa pakikipag-usap mo kay Donald Trump, sinisigurado ni Lidimin yan. Malaki ang pagbabago sa larangan ng politika. Kapag hindi ka mag-iingat, makatulad ka dati ng mahal na FEM Senior. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Ay. Isang mapagpalang magandang hapon kay kapatid na si Lidonia Casis Rivera. Una sa lahat, purihin na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Kay Carolina Katungal, watching. Kay Burning Cardet, purihin ang Diyos na buhay na nagsugo. Yes, hindi ang mga sinugo. Okay? Kay kapatid na Concepcion Gakuma Kanyeda, purihin na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Nag-insert si Kuya Emmanuel. Si Kuya Emmanuel. Yes, today is the birthday of Kuya Emmanuel, July 17, 2025. At sa araw na ito ay binigyan niya ako ng regalo, Char. Ano kayang regalo na yon?
Itong regalo na ito ay connection ito. Connection ito for preparation sa implementation. For implementation. Sabi ko naman sa inyo eh. And then kay Luzinisio, maraming salamat, mahal na kapatid, at Jennifer Kadungog. Huwag kang mag-alala kapatid, no? Mabuti masama, no, ay mayroon tayong function sa bawat isa. Okay? At para kay Carolina Katungal, puri na nagsugo, hindi mga sinugo. Kay Ramon Pataksil, puri na nagsugo, hindi mga sinugo. Kay Dimi Benji Tubera, thank you so much. Kay Almagansan, tumpak kasis kadungog. Yes, hindi po magwawagi ang kasamaan, lahat ng laban sa katotohanan. Yes, of course. Pedro Miligrito, puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Kailanman hindi magbawagi ang kasamaan laban sa katotohanan. Yes, si Kuya Emmanuel niya yan. Oh, why? Jennifer Kadungog, nung ka babagsak ang mga Duterte habang buhay po ako. Ako tanga, ano yan tanga ninyo? Itaga nyo yan sa bato. Nung ka babagsak ang mga Duterte. Kapatid na Jennifer Kadungog. Pagdating ng mga Duterte, dapat maunawaan natin the negative and the positive. Yung sinasabi mo nang yan na never babagsak ang mga Duterte, ipagpaumanhin mo. Dahil sa bagay na yan, kapatid, no? Ito lang ang sasabihin ko. Lahat ng nangyari ay ito na nga sinasabi ko na maging salamin sa lahat. At kung sasabihin mong kahit kailan ay hindi babagsak ang Duterte, mukhang nagkakamali ka. Diyan tayo medyo magkaroon ng salungat sa bagay na yan na hindi kailanman babagsak ang mga Duterte. I, Lidimin Canoto declared, Vice President Sara Duterte is never maging presidente yan. Never! Always remember, kapatid, Jennifer Kadungog, ang mundo ng mga tao ay punong-puno ng mga kababalaghan. Ang mundo ng tao ay lahat ay player. Uulitin ko, Jennifer na Kadungog. I, Lidimin Canoto declared, never maging Pangulo ng Pilipinas ang Vice President ninyo na si Sara Duterte. Tandaan ninyo ang sasabihin ko. Pero, ngunit, subalit, datapwat, pagbibigyan natin ang impeachment na yan. Sa bagay na yan ay maaaring magiging kapamaraanan, no, sa ating lahat para maibalik yung fight na yan dyan sa Senado sa impeachment. Magiging daan yan para maibalik na tayo ay magkaisa, maibalik sa tunay na affair ang ating bansa. Pero, ngunit, subalit, tatapwat. Ang mga Duterte na sinasabi mo kahit kailan ay hindi babagsak, ipagpatawad mo, mahal na kapatid. Dahil maging si Lidimin ay pinagkaitan nila. Kung paano nila pinagkaitan si Lidimin, ipagpatawad. Hindi sa pinagkakaitan sila ni Lidimin, ngunit ipapairan natin ang tunay na katarungan. Uulitin ko, Jennifer na Kadungog. Yang sinasabi mo na yun na kahit kailan ay hindi babagsak ang mga Duterte, ipagpatawad mo. Diyan tayo magkaroon ng konting conflict. Why? Si Lidimin Canoto, nakipagsalamuha, nagpakumbaba, naging pulubi, pero pulubi na isa rin sa nagbigay sa kanila. Ito'y dapat maunawaan ng lahat. Mas maganda pag mabuksan ang impeachment na yan. Dahil hindi lang yan sa confidential fund
mauungkat, kundi pati ang mga kagintuan. Di ba nais mo, Jennifer Nakadungog, na ang Pilipinas ay maano ng bilang offer? Pag sinabi nating offer, malaki ang impact at kinalaman nito sa mga kagintuan. Oras na mabuksan yan. It's not all about the drugs issues. It's all about also about the gold bars, no, sa mga kagintuan. At marami dito ang mauungkat. Ngayon, para samahan natin PBBM. Who is Lydimin Canuto? Of course, God in His control. Alalahanin ninyo si Josaphat. Okay? Si Josaphat ay pinahanda siya. Pupunta siya sa isang gera. Ano bang laban ni Josaphat sa mga pana? Pero ano ang pinapaprepared sa kanya ng Panginoon? Mga mang-aawit. Ano ang bottom line dito? Okay? Ano ang bottom line dito? Sana Jennifer Kadungog, maintindihan mo ito eh. No? You want offer to be, magbabak sa offer. Okay? Alam natin yan. Kaya once na mabuksan ang tinatawag, no, na mga impeachment na yan, mabubuksan yung mga bank account na yan. It's not all about the drugs issues. No? It's not all about the drug issues. Mauungkat yan ang tungkol sa mga kagintuan. Nandiyan naman si Senador Trillanes eh. No? Magkakaungkatan to. Kahit nagkakagulo sila, no? Ulitin ko, lahat ng kaguluhan nila, that is the way of our Almighty Creator para maibalik talaga sa atin dito, no? Dito sa atin, maibalik talaga ito, no? Ito yung magiging tunay na kalayaan nating lahat. Maibalik sa offer because we are not the Philippines. Alam niyo yan. So why you're always praising Duterte? You're always talking about the affair, but you're always insist about the Duterte. Who are the Duterte? No? Kaya yung impeachment na yan, malaki ang impact na pag nabuksan ang mga bank account na yan, international, lalabas doon ang tungkol sa mga gold bars. And mark my word. Kaya nga si Lydimin no? Sinasabi ko, no? Mauungkat yan. At baka pagdating na maungkat yon, ipapatawag, baka pati ako maipatawag dyan. Kaya hinahanap ko si General dahil nandun din sa kanya ang passbook. Pero si Lydimin, lahat kayo, anong nakasaad dyan sa Bible, ang mga pinagkatiwalaan, kumusta? Ang batang pulubi na Lydimin, nagpakumbaba sa inyo. Nakikiusap, nakikisalamuha. Habang ang ilan sa inyo, oh my God! Nanindig ang balahibo ko, kaya Jennifer Nakadungog. Sino ba ang pinaglilingkuran mo? Ang Duterte o ang Panginoon? The truth is the truth. Okay? The truth is the truth. You're always talking about affair. No? At sa pamamagitan yan, mauungkat. Alam nyo ba kung bakit nauuso ang bintahan ng mga toko? Sa mga nagko-commodities, di ba? Nauso? Nakakuha ba kayo ng video regarding sa napakalaking toko? If I'm not mistaken, kailangan kong maayos yung isa kong cellphone dahil nandoon ang ating keeper diyan sa Mount Bungaw. Ilan bang mga Buddha ang nileft diyan? Kaya sa oras ng impeachment, kung gusto ninyong maging maayos ang ating bayan, the truth is the truth because the truth shall set us free. Si Lydimin Canuto, wala akong pinaglilingkuran na anumang politika. Hayaan mo, Jennifer Nakadungog. Hayaan mo. Katulad ng sinasabi ko, ano man ang inihahayag ko ay hindi galit para sa mga Duterte na yan. We are talking about the katarungan. Okay? We are talking about what is the truth at ang katarungan. Iba yung galit, iba yung katarungan, iba yung katotohanan. No? Magkaiba yun. Total, sinabi mo yan na kahit kailan ay hindi babagsak ang mga Duterte habang buhay. Sigurado ka?
Alam nyo, lahat ng bagay sa mundo ay may hangganan. Lahat ng bagay sa mundo ay may hangganan. Ito lang, ibinabahagi ko lang that about sa mga Duterte, yung mga personal nilang life, enough na. Kaya nananawagan ako sa mga ibang vloggers. Huwag nyo nang pagpiestahan about sa mga personal nilang bagay. You can vlog regarding sa anong nangyayari sa ating bansa, no? Kung may mga corrupt man sila or whatsoever. But yung personal na pamumuhay ng tao, it's too much. No? Very too much na talaga. No? Ano hindi natin, no? Yung mga, may mga pamilya yan, may mga anak yan, no? So, nakakalungkot, di ba? Pero si Lidimen, ang ini-emphasize ko sa inyo ay hindi galit, kung hindi katotohanan at ang katwiran. Hindi galit. Hindi galit. Maging, ano bang sinabi ni Lidimen? No? Ang Duterte, sa mga nangyari sa kanila ngayon, ay nililinis sila. Ano bang sinabi ko? Even the Marcos, lilinisin yan. Because there's a lot of issue regarding sa Marcos. Lahat tayo paluluhurin. Okay? You are so charming. Thank you so much, Alicia Santiago. At ang lahat na inyong mga pagbibigay ng kapurihan ay aking itinataas at ibinabalik sa nag-iisang Alpha Power Omega. Burning Carlet, BBM pa rin po kami lahat dito. Okay? Sinabi ko na sa inyo, si BBM, kapag hindi yan mag-iingat, no? Magiging katapusan din ng karir niya to. No? At, take note, kung ngayon regarding sa mga Duterte, may paglilinis din sa mga Marcoses. At sa pamamagitan yan, dito na, magpa-fight ang mga royal to royal family. Hanggang sa Illuminati versus Illuminati. Yun yung mga kategory na yan. Okay? Hanggang mapunta tayo doon sa Armageddon. O, yan ang totoo dyan. Okay, tama mga sarili nila ang gustong makilala kay Romeo Peralta. Galing mo, Lidimen. Nasa iyo na lagi ang katotohanan. Mabuhay ka, Lidimen. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Kailangan natin yan, mga mahal kong kapatid. Actually, si former President Digong, ako mismo nagsasabi sa inyo, no? Para sa akin ay kahit anong sabihin din, no, mga issues na yan. Personally ay may mga bagay din na pasasalamatan. May mga positive din ako nakikita sa kanya. Pero ngunit subalit datapwat. Ano ang paalala ni Lidimen? Personally ako hindi ko kailangan ng mababait na tao. Kailangan natin mga totoong tao at ang katotohanan. Okay? Yun ang kailangan natin. Okay? Sinabi ko naman sa inyo that kahit sino pa yung mga ICC na yan, meron pwedeng tumulong. Meron pwedeng tumulong sana. Sana. Kay dating Pangulo. At yan ang tunay na royal family. Hay, nako talaga lang. Makinig kayo. Yung XRP at saka XLM na yan, ako sinasabihan ko na kayo, lahat ng mga investor dyan, hala, huwag kayong mag-ipon dyan. Kung mayroon kayong mga pera dyan, i-ano nyo na. Mga mahal kong kapatid, biblically speaking, nakalagay dyan, lahat ng mga kagintuan, mga diamonds, maging ang pera, ay wala nang pakinabang yan. Pero ngunit subalit na tapat, merong isang sistema ang iiral sa ating lahat. Nakita nitong kamay ko? Ito yun, no? Sistema nitong pinakamaliit, no? Pero itong pinakamaliit na ito, di ba? Yan nga ginagamit ninyong thumb mark bilang pagkilala sa inyo. Pinakamaliit. Hindi nyo ba naisip sa mga utak yan? Hindi nyo ba naisip yan? Okay. Sa mga naghahanap ng mga sword ni Haring Solomon, kung ano-ano pang mga ano yan. Hay, nako.
Sa mga naghahanap ng sword ni Haring Solomon, ang sword na yan, no? Hindi nyo basta-basta nabubunot yan. At nandun pa yan. Walang sino man ang makakabunot niyan. Yung itinakda lang. Ngayon, kung sa palagay nyo, kayo ay itinakda, di dapat alam nyo kung saan nyo pupuntahan. Puntahan nyo na. Puntahan nyo na. Tingnan nyo yung Forbidden Room. No, ang dami nagsasabi, ako sa ganito, ako sa ganito. Puntahan nyo na. Okay. Ang pagbabalik muli ng agila sa ating bansa ay siya naman kakalugmok ng mga salbahing dilawan, Kabal at Damasco. Actually, kapatid na Jennifer Kadungog. Hindi agila. Hindi po agila ang maghahari sa lahat. From the Lion of Judah, no? Biblically speaking yan, from the Lion of Judah, hindi po agila. Okay? Hindi tayo nagkikipagkompetensyahan dito, ano? Nagbabase tayo kung ano nakasaan, no? Hindi po. Para sa iba, mag-research nga kayo about sa Animazola Kingdom. Ang agila ay utusan lang po ang agila. Tingnan ninyo ha, sa sagisag natin ngayon, nasan ba ito be? Tingnan ko nga. Sa sagisag natin ngayon, maging sa sagisag ng ating Pangulo ngayon, tingnan ninyo, agila ba ang nandyan? Di ba lion? Ha? Ang agila ay mahaba ang ibinigay. Actually, kung tutusin, ang agila is part sa implementation. Ngunit, subalit, datapwat, ito yung sinasabi. Kumusta ang lahat ng mga pinagkakatiwalaan? Okay? Ang daming ginto na mga pinag-uusapan. O siya nga pala, doon pala sa mga kapatid na mga nagtitreasure kaya ayaw niyo man talaga magpaawat ka, no? Kapag nalason kayo, lalo na pag ipangkagid ang inyong mga tiil, ibig sabihin nagkakasugat-sugat inyong mga mag-PM kayo sa akin at gagamutin ko. Libre, huwag kayong mag-alala. Libre po yan. Kala nyo ha? Okay, Alma Ganzan, ha? Di pa nila alam Lidimen, yes. Angela Marciana Lorica, thank you so much kay Jan Palinzuela, kay Marciang Maghanoy, thank you so much, at marami pang iba. No? Mga mahal kong kapatid, hindi ako nagkulang sa inyo. Okay? Hayaan natin na iiral ang pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos sa ating lahat. Dahil ang tao kahit anong pagpaplano, siya ang nagtakda, siya pa rin ang mapagyari sa lahat ng bagay. Once again, mga mahal kong kapatid, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Okay? Hayaan ninyo, no? Hayaan natin na kumilos ang Diyos na kataas-taasan para sa ating mga buhay. Itong mga pangyayari na ito, I think this is the way, this is the stepping stones para mabuksan ang mga bagay na dapat mabuksan. Ayan, no? Ayan, maglalaro mamaya si Lidimin, no? Just like para siyang barko, no? So, ayan. Para siyang barko. Okay? So, lagi nyo rin tandaan na mas malaki ang pananagutan sa Panginoon sa kataas-taasan kung ikaw mismo na tao ay nagiging sanhi upang ang kapwa mo ay naging masama. Ulitin ko, biblically speaking yan. Kung ikaw tao ang naging dahilan kung bakit naging masama ang iyong kapwa, mas malaki ang pananagutan mo. Okay? Kaya just think about it, okay?
Jennifer Kadongog, si Lucifer ang Panginoon ng mga salbahing dilawan, Kabal at Damasco. Lucifer, Lucifer, Lucifer. Ito lang sasabihin ko. Kung ano nakasulat, walang maaring idagdag dyan, walang maaring ibawas dyan. Ang nakasulat ay nakasulat at hindi na natin maaring babaguhin pa. Ang sa atin na lang, bilang nilalang, humingi tayo ng awa at habag sa kataas-taasan. Sabayan natin ito ng mga pagsisisi ng ating mga kasalanan. Okay? So, isang mapagpalang magandang gabi na sa inyong lahat. Mulit sa muli, walang hanggang pasasalamat sa nag-iisang Alpha, Power, Omega. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Abangan nyo to ha, about sa mga drug lord, sa mga kapatid natin na mga gambling lord, no? At lahat ng yan. Duterte, PBBM, kahit sino sa atin. Dalangin ko na malagpasan lahat ng mga bagay na yan. At sa pamamagitan yan, ulitin ko, ano man ang mga pagkakamali ay itutuwid. Ano man ang mga pagkukulang ay punan. Ano yung pagkukulang? Lalo na ang hanapin ang buong katotohanan at ang katwiran. Yung mga kayamanan na yan, ibinahagi ko na sa inyo ang tungkol sa mga tunay na kayamanan. Dahil hindi lahat ng kayamanang material sa mundong ibabaw nito ay nakakabuti sa mga tao. May mga kayamanan na ito'y nakakasira sa buhay ng tao. Okay? So, isang mapagpalang magandang punong-puno ng pag-asa sa bawat isa.